DOJ Justice Secretary Crispin Remulla, ibinasura ang hinihinging pabor ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, na doon na lamang sa kanilang lugar ganapin ang preliminary investigation, laban sa ilang miyembro ng kanilang samahan na inakusahan ng panghahalay at pilit na pagpapakasal sa mga kasapi nito na menor de edad pa lamang. We'll conduct a preliminary investigation here in Manila. We call everybody here. If they don't want to come, it's their problem. Ang sabi pa niya na hindi daw problema kung walang sapat na pondo ang SDSI. Dahil ang Department of Justice na ang sasagot sa lahat ng gagastusin ng complainant sa Metro Manila upang umattend sa mga proceedings. Nasabi din ni Justice Secretary Remulla, na magpapadala mismo ang DOJ ng mga tao upang tukuyin ang tunay na sitwasyon ng mga tao sa Socorro, ngunit ang investigasyon ay mangyayari pa rin sa pangunahing opisina nila sa Manila. Naglabas na rin siya ng order upang malipat ang investigasyon mula sa Surigao papuntang Manila. Sisimula ng hearing kapag natanggap na ng DOJ ang mga dokumento galing sa Provincial Prosecutor. Pagkatapos din ng evaluation ay bubuo sila ng grupo ng mga prosecutor para sa nasabing hearing. Nakatakda din dumalo ang mga complainants, kasama ang mga witness sa Senate hearing upang malaman kung tunay nga ba ang mga alegasyon kontra sa SDSI sa darating na September 28. Nirekomenda naman ng National Bureau of Investigation or NBI na magsampa ng kaso ang mga biktima, laban sa pinuno ng kanilang samahan na si J. Renz Colario o mas kilala bilang Senyor Aguila at sa iba pang mga hinihinalang leader ng nasabing organisasyon. Sa kabilang banda ay inaalam naman ng COMELEC ang sitwasyon sa Barangay Socorro kung makakaapekto ba ang nasabing pagdinig sa magaganap na barangay at sangguniang kabataan elections. Ngayong darating na October 30, ayon pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipapa-assess niya ang peace and order situation sa nasabing lugar at titiyakin na walang failure of elections na magaganap anumang mangyari.